Rizal at welcome sa ating video lesson para sa Filipino 9. Sa pagkakataong ito, ang ating paksa ay may kinalaman sa elehiya. Ano ba ang elehiya? Tula ba ito? O ano pa man? Talakayin natin. Ang elehiya ay isang uri ng tula o akdang pampanitikan na naglalaman ng malungkot na damdamin, kalungkutan o pagdadalamhati. Karaniwan itong iniuukol sa isang yumaong, subalit maaari rin itong magpahayag ng pangungulila, pagkabigo o pagninilay sa kahulugan ng buhay at kamatayan. Mula ito sa tradisyong Griego na elegiya na tumutukoy sa isang uri ng tula na nagdadala ng emosyon ng bighati. Narito po yung mga katangian nito. Una, ito po ay tula ng pananangis o pagkalungkot. Pangalawa, pag-aalala o paggunita. At pangatlo, pagpaparangal sa yumaong mahal sa buhay nang himig ay matimpi, mapagmuni-muni at hindi masintahin. Ano-ano ang mga elemento ng elehiya? Una po riyan ay ang tema. Ito po yung kabuuang kaisipan nakapaloob sa elehiya. Siyempre, pagka may tema ang elehiya, nakasisigurado po tayo na may kinalaman po ito sa kalungkutan, dalamhati, reflection at iba pa. Siyempre, hindi po mawawala ang sangkot sa tula. Yan po yung tauhan. Nariyan din ang tagpuan, ang lugar o panahong pinangyarihan ng tula. Nandyan din po ang mga kaugalian ng tradisyon, mga wikang ginamit na pwedeng formal o dili kaya informal. Siyempre, may mga pahiwatig o simbolismo na ginagamit para ipahayag ang kaisipan o ideya na nakapaloob sa tula. Siyempre, panghuli, hindi po mawawala ang damdamin. Ito po yung damdamin na nakapaloob sa tula. Kung titignan lamang po natin ang mga halimbawa ng elehiya, dito po natin mapapansin kung paano po napupuno kumbaga ng emosyon. Halimbawa riyan, ang panitikang Pilipino na sinulat ni Jose Corazon de Jesus. At ito po ay isang punong kahoy. Kung titignan po natin mabuti ang halimbawa ng linya, babasahin natin, no? Kung ang buhay na ito'y mapaparam na gaya ng ulap sa silangan, sa dagat ang buhay ay ibubugos at sa hanging laho ay lilisan. Kitang-kita naman po yung damdamin na nakapaloob dyan. Alam niyo po kasi ang tulang sinulat ni Jose Corazon de Jesus ay tumutukoy sa isang punong kahoy na inihalin tulad sa isang taong malapit ang pumanaw. Nagpapahayag ito ng malalim na lungkot at pagninilay. Ito naman po ay halimbawa ng elehiya para sa yumao. Gaya po ng akdang elehiya sa kamatayan ni Kuya. Orihinal itong elehiya na marahil pwedeng ganito ang paksa o nilalaman. Luhay bumalong sa gabing tahimik, alaala mo ay kaibigan sa dibdib. Sa piling mo'y puno ng liwanag, ngayoy dilim ang sa amin pumatak. Kapansin-pansin po na nakakahalata yung emosyon na ipresenta rito. Siyempre, meron din po ang kanluraning literatura o panitikan. Ang akda ay In Memoriam A.H.H. na sinulat ni Alfred Lord Tennyson. Ito'y isang elehiya na sinulat para sa kanyang kaibigang si Arthur Henry Hallam. Ipinapakita nito ang kalungkutan ng pagkawala at ang paghahanap ng kahulugan sa gitna ng trahedya. Alam nyo kasi pagka elehiya ang isinusulat, masasabi po natin na meron po itong nakapaloob na pagdadalamhati, pangulila, at higit sa lahat, pagbubulay-bulay sa dakilang buhay ng taong pumanaw. At kung anuman po yung mga ipinahayag na pasasalamat,
o kaya may namimiss, dyan po yung sinusulat. Yan po ang ating paksa para sa video lesson na ito. Nawa ay meron po tayong natutunan para dito. Kaya maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na video lesson.